Choose a pill. Malaking TES pero konti lang ang grantees o maraming grantees pero konti lang ang TES. Noong academic year 2023 to 2024, bumaba ang TES allocation. Mula 60,000 pesos, naging 20,000 pesos na lang for private institutions. For public institutions naman, from 40,000 pesos, naging 20,000 pesos na lang din. Gusto mo yun? Ere na nga ang balita. Sa 2025 budget deliberation ng Senado nitong November, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na apektado ng budget cut na ito ang mga mahihirap. Pero ayon sa CHED, ginawa ito para mas maraming makatanggap ng subsidy. Dati kasi 200,000 lamang ang naa-approve out of 1.6 million na applications, which makes sense, right? But think about it. Kung ang intensyon ng TES ay para mapagtapos ang isang estudyante sa kolehiyo, sa tingin mo ba sasapat ang 20,000 pesos kada taon? I seriously doubt it. Baka marami nga makapag-aral pero ilan ang makapagtatapos? Sa totoo lang, walang tamang sagot sa unang tanong ko. Pero isang bagay ang malinaw. Kailangan ng boses ng bawat Pilipino. Pwede tayong mag-suggest ng mas flexible na approach, halimbawa, progressive funding. Mas malaking TES para sa mas nangangailangan pero sapat pa rin ang pondo para mas maraming grantees. Paano natin ito ma-achieve? Through open dialogues, petitions, at sama-samang panawagan sa CHED at mga mambabatas. Wala nang ibang panahon para kumilos kundi ngayon. Simulan natin sa pag-uusap, sa pag-share nitong video at sa pagsuporta sa mga panawagan para sa patas at sapat na pondo para sa edukasyon. Kasi sa huli, hindi lang ito tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa buhay at kinabukasan ng bawat estudyanteng Pilipino. Wow!